Okay mga Lods, pag-usapan po natin yung update ni Commissioner Kalinisan dito kay Mangusin. So una, sa isang Facebook post niya, kapopost niya lang kagabi, sabi niya ganun, we have received confirmation from PNP Civil Security Group that all 9 of Mangusin's security escorts are not licensed security practitioner and therefore performing security functions for Mangusin illegally. Question lang kasi baka kasi yung ginagawa ni Mangusin parang sinasabi niya lang na mga bata ko. Pero naawa din ako dun sa mga dumidikit sa kanya kasi parang mapapatrouble pa sila. Ibig sabihin, talagang lahat ng dumikit kay Mangusin aanuin na nila. Talagang hahabulin nila. So kung ako sa inyo doon sa mga naging security kuno allegedly ni Mangusin ay sabihin nyo na lang na wala lang. Hindi. Sinasabi niya lang yon, sabi-sabi lang. Further, we also receive information that a certain Francis Leo Antonio Marcos has an expired Glock pistol registered to his name. Hala. Putang ina. It is therefore a loose firearm constitutes crimeful unlawful. Hala, meron pala siyang baril. Tangina, nakakatakot na bigla. Baka kasi sa dami ng problema niya, baka biglang, alam mo yun biglang sumigaw yan ng PI. We will transmit this information to CIDG to aid their investigation and further prosecution of Mangusin and all his cohorts. Grabe. Casper! Kawawa naman si Manang Casper, nadamay pa talaga sa boss niya. Kasi parang si Casper na lang talaga yung yung solidong sa kanya nakadikit sa kanya. Pero ang tanong dito, nasan yung Glock pistol na yan, di ba? Well, hindi ko alam. Dala-dala niya ba yan lagi? Kasi di ba may security detail siya, kuno. Kasi ganun yung pinoportray niyang image yung fiction of Francis Leo Marcos na the fiction that is Francis Leo Marcos, may mga may mga bodyguard siya na kung kuno man. We will put a stop to Mangusin and all his fraudulent schemes. We will not allow any Filipino to be victimized by Mangusin ever again. Very good. Yan. Kaya nga ako, sabi ko nga sa inyo, doon sa press con, nabanggit ko na to doon sa live stream Yung kay Commissioner Kalinisan lang talaga yung kaya kong i-justify. The rest hindi. So yung the rest, yung mga ginawa ng mga ibang tao, well, ganun talaga. I will have a dissenting opinion about that. Now, punta tayo dun sa second post ni Commissioner Kalinisan. So according to the new post ni Commissioner Kalinisan, as a responsible government officials and Filipino citizen, LTO Chief Marcos Lacanilao and myself will be filing criminal complaints. Unjust vexation lang against Mangusin on Tuesday morning sa Quezon City. So this is the problem now kasi bakit hindi cyber libel or mas higher crime yung ikakaso kay Mangusin. May point naman yan. So, mamaya pag-usapan natin yan. Basahin muna natin. This is the first of many. Ano pa ba? Meron pa ba siyang ipa-file na iba pa? So, siguro yung maging respondent, yung institution, yung complainant is institution na. We are doing this not for ourselves but as our contribution to the cause of justice. Para wala nang mabiktima pa si Mangusin, para maitaguyod ang institusyon ng gobyerno, para ipaglaban ng ordinaryong tao, we will step up and file appropriate charges against him. Nagpapasalamat ako kay Chief Lacanilao as of LTO para dito. So, siguro bigyan muna natin ng magandang konteksto. Number one is yung unjust vexation kasi. If I remember this correctly, yung window time of filing for unjust vexation or yung prescriptive period na tinatawag, usually 1 month yan. Pero I believe ang gagawin nila dito, unjust vexation in relation to cybercrime. Kasi pag cybercrime, mas tumataas yata yung prescriptive period So siguro mas maganda, balikan natin yung greatest hits ni Norman Mangusin versus sa mga
ano natin, sa mga taong gobyerno natin. Kasi pwede naman natin i-criticize yung taong gobyerno. Halimbawa, may mga tao ngayon na nagki-criticize kay Commissioner Kalinisan. Sinasabi nila na OA daw or overkill yung ginawa ng PNP sa through him, 'di ba? 'Yun, okay lang 'yun kasi nga nakita naman natin lahat 'yun. It's for public interest siya, quite literally. Kahit sinong tao, kahit di mo gusto yung vlogger, pwedeng sumawsaw doon. So ang point dito, bakit sila nag-file for unjust vexation? Okay, so let's watch muna yung kay Lacanilaw. Ito na, greatest hits ni Norman Mangusin versus Yusek Lacanilaw. Na mai-transfer sa ibang tao. Ano ba yan? Napapalusutan lang ho kayo? O baka naman ho kasali kayo? Napakabilis po ng action nyo. Mabuhay ka. Hindi niya siguro kinasuhan ng cyber libel yan kasi function niya kasi yung sa LTO eh. So kung official function mo yun, basically kahit ano pwede mong sabihin eh. Kahit sabihin mo na ikaw bobo ka naman sa trabaho mo, pwede mong sabihin yun eh in that breath. Pero yung random annoyance na ginagawa niya, kasi kung titignan niyo naman talaga yung video catalog niya versus Lacanilaw, ang dami nun, di ba? So siguro napika na rin, di ba? Pero natiis niya eh. Ngayon kasi parang naisipan nila Lacanilaw kailangan talagang ilagay itong mama na to sa lugar niya, di ba? Yusek Lacanilaw, Marcos Lacanilaw, mabuhay ka, mabilis po yung action mo. Paiyakan tayo, gusto mo? Asek, Yusek. Pwede, laban ako dyan. Sanay ako dyan, Yusek. Paiyakan tayo, Yusek. Alam mo, looking back, parang alam mo yung regrets, yung parang hindi niya ba nire-regret tong mga sinabi niya to. Parang kung ako yung nasa position niya, parang ako magtitinunan lang ako kasi putya, biruin mo lahat ng hindi na as I've said, hindi na vloggers ang kalaban mo lang dito. Mga tao sa gobyerno natin na justifiably pwede nilang gamitin yung resources nila na available sa kanila to make this guy stop kasi nakikita naman talaga natin, marami siyang nabibiktima. Isa dyan yung mga OFW, di ba? Gusto ba? Sanay ako dyan. Laban ako dyan. No problem. Problemado na rin lang ako. Di dagdag na kita sa problema ko. Yan na nga. Be careful what you wish for, sabi nga nila, di ba? Pinang-inay na yan. Yung sasakyan ko na stolen, hinayaan ng LTO na mai-transfer sa ibang tao. Kakasuhan ko rin ho kayo. Mali ho pala yun na nasa loob ka ng subdivision mo. Kailangan naka-seatbelt ka. Yung pala ho yun. Kasi ho ako, pag lumabas na ako ng gate ng subdivision, doon ako nagsi-seatbelt eh. Ayun nga, yun lang talaga. Hindi ka na-revoke na rin yung lisensya niya. Ito, tingnan natin to. Di ba? Si... Asan ba yun ito? Ano yung kakaso ko kay Lacanilaw? Marami. Maraming kaso yan. Yung sasakyan ko, nakaw, naka-alarma, may HPG report, kompleto ko na report, bakit na i-transfer sa ibang So hindi niya kinasuhan si Lacanilaw, okay? Kasi wala tayong nabalitaan na kinasuhan niya. Ngayon, siya naman yung kakasuhan. And seryosohin talaga siya. Tingin, naman yung kay Yusek Ralph naman, yung kay Commissioner Ralph naman. Eto, pakinggan natin to kasi this is an important context on at least a hint kung ano yung ikakaso sa kanya, kung saan yung justification nung kaso ni Commissioner dito kay Francis Leo. Sa lahat ng OFW na niloko nito, ang dami, punong-puno na yung cellphone ko sa mensahe. O, nandito na ako si Mangusin. O, kasuhan nyo na po. O, meron siyang, di ko na kung masabi ko, i-blip nyo na lang. Meron siyang pinaparatingan na sinasabi niya, letter K daw yung isang taong gobyerno. At letter S daw yung isang taong gobyerno. Obviously, ako yung pinatutukulan niya. Sige, sabihin mo sa mukha ko. Ayun, so
yung may pinatutungkulan daw meron silang siguro most likely nakakatalog na yung mga video na yon. Meron daw sinabi si Yusek tong si Francis Leo o si Manong Norman dito kay Commissioner Kalinisan about sa kanya. So most likely yun yung basis ng ifa-file nila dito kay Francis Leo. So 'di ba, pero parang ang akin lang kasi parang hindi ka ba nagtatanda dun sa mga ginagawa mo dito sa social media? Like, nakasuhan na siya ng maraming beses eh. Tapos eto may panibagong maraming kaso na naman na darating. Although sabihin na natin na maliit lang yung unjust vexation na yon, 1 month lang yung kulong na yon. Pero yung hassle nung proseso na pagdadaanan mo, hearing, pag di ka nakarating, makakasuhan ka ulit. So, parang punit na punit yung sarili mo dyan. Baon na baon ka sa pagod, baon na baon ka sa gastos, baon na baon ka sa pera, di ba? So, alam mo yun, parang alam mo yung salitang crime doesn't pay. Ito yung example nun. Yan yung nangyayari ngayon kay Francis Leo. So, sana bago tayo magbitaw ng kahit anong salita sa kapwa natin dito sa social media, pag-isipan natin ng 2 beses. Kung kaya ng 3 beses, 'di ba? Kasi once na mabitawan mo na 'yan sa social media, once na ma-post mo na 'yan, wala nang atrasan 'yan. Minsan nagkakaroon ng very devastating na resulta which is eto na ngayon, 'di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Good luck, Francis Leo Marcos aka Manong Norman Mangusin. Gaya mga